Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Life is not always a fairy tale. Hindi lahat nagkakaroon ng ending tulad ng mga nababasa natin sa mga Tagalog romance pocketbooks. Kasi ang realidad ng buhay ay puno ng pagsubok. Na kung nagpatalo ka, ay tiyak na malungkot ang ending. Pero sa buhay ko, ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Akala ko forever sad ending na. Pero hindi ko akalain na magiging happy ending din naman sa huli. Doon ko na-realize na ang buhay ay puno ng challenges. At depende yan sa gagawin mong mga hakbang para harapin ang mga pagsubok na yan. Nasa iyo kung gusto mo ng happy ending o di kaya ay sad ending, Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako bilang Romeo. 34 years old ako. At isang editor ng mga Tagalog romance stories. May 7 taon na ako sa ganitong trabaho. Kaya masasabi kong alam na alam ko na ang kinahihinatnan ng mga Tagalog romances na ini-edit ko. Pagbasa ko pa lamang sa unang pages, alam ko na happy ending yon. Kasi yon ang gusto ng mga readers. Pati ang structure ng story ay predictable na. Boy meets girl. Boy loses girl. Boy wins back the girl. Pero sa mga experiences ko sa pag-ibig ay pinasinungalingan nito ang structure ng mga Tagalog romances. Life is unpredictable. Ang akala mong love of your life ay hindi naman pala sa huli. Meron akong nakarelasyon ng matagal. Tawagin mo na lang siya bilang si Cecile. Isa siyang struggling romance writer noon. Habang ako ay isang editor, hindi ko makakalimutan ang una naming pagkikita. Ako kasi ang nag-edit ng kanyang unang Tagalog romance novel. At masasabi kong hindi ako happy sa isinulat niya. Natatandaan ko pa noon, na sinita ko pa siya dahil mali-mali ang point of view ng kanyang storya. Bukod sa sad ending ang storya. Sinabi ko naman sa kanya na sa pagsusulat ng Tagalog romance ay kailangan sa point of view ng bida na babae. Dahil karamihan sa mga readers ng romance pocketbooks ay mga babae. Sinabi ko rin sa kanya na hindi umuobra ang sad ending sa mga Tagalog romance novels. Kasi ang mentality ng mga Pinoy readers ay palaging gusto ay happy endings. Sa kabilang banda ay nangako ako noon kay Cecilie na tuturuan ko siyang sumulat ng Tagalog romance stories. At doon nagsimula ang lahat, Papa Dudut. And to cut the story short, ay naging magkaibigan kami ni Cecilie habang tinuturuan ko siyang sumulat ng storya na ayon sa structure ng Tagalog romance novels. Doon ay hindi ko ini-expect na magkakaroon kami ng development sa isa't isa. The next thing we knew ay in love na kami sa isa't isa. Nagsama kami sa isang bubong. Nagmahalan na parang mag-asawa. Araw-araw ay tumitindi ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Pero hindi rin may iwasang makompromiso ang pag-iibigan namin dahil sa ambisyon ni Cecilie. Isang gabi ay nagising ako at nakitang nagtatype pa rin ang kanyang nobela si Cecil. Agad akong bumangon at nilambing ang babaeng aking pinakamamahal. Love, mukhang busy ka dyan ha? May bagong storya ka bang sinusulat ngayon? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos ko siyang halikan sa pisngi. O, bago nga, tugon ni Cecile sa akin. Na-curious ako. Anong storya? Tanong ko sa kanya. Ngumiti sa akin si Cecilie. Secret. May pa-secret ka pang nalalaman dyan? Natatawa kong sabi. Kung sa bagay, bilang editor, baka sa akin din ibigay ang bago mong project for editing.
Kaya nga, secret muna for now. Para kapag binasa at inedit mo na, ay may surprise factor pa. Sagot pa ni Cecile. Nanlambing ulit ako sa aking partner. Pwede bang next project mo after that, isulat mo ang love story naming dalawa. Gusto ko kasing mabasa yung love story natin sa pocketbook. Malay mo, mag-click yon sa mga readers mo. Suhay ko sa kanya. Naku, nakakahiya. Sagot pa ni Cecile. O bakit ka naman mahihiya? We almost have a perfect relationship. Nakakakilig at very romantic ang love story natin. Parang yung mga sinusulat mo at parang yung mga ini-edit mong stories na puro happy ending. Patuloy kong pangungumbinsi sa kanya. At paano ka naman nakakasigurado na happy ending ang love story natin? Tanong niya. Natahimik ako at napatingin kay Cecile. Bakit? Sa palagay mo ba, hindi tayo mauuwi sa happy ending? Malungkot na tanong ko. Hindi naman sa ganon, ang sabi pa ni Cecilia. Paano ka naman nakakasigurado na pag-aaksayahan ng mga readers natin ang 128 pages na love story natin? I'm sure, Cecilia, papatok ang love story natin once na mapublish yon. Maniwala ka sa akin bilang editor. Alam ko kung anong romance stories ang pumapatok sa mga readers natin. Malay mo, maging pelikula pa o kaya iteleserye yung storya natin. Buong kumpiyansa ko noong mga panahong yon. Ang title pa nga na naisip ko sa ating love story ay Love Was Made For Us. Nagustuhan naman yon ng aking partner at nangako siyang isusulat niya yon sa susunod niyang project. Nagsuggest din ako na kaming dalawa ang magsulat para mas maganda ang kalalabasan. Pumayag naman si Cecilia. Anyway, nung mga panahong iyon ay 3 years na kaming nagsasama ni Cecilia. Pero gusto ko noong maging legal na ang pagsasama namin. Pangarap ko siyang dalhin sa simbahan para pakasalan. Romeo, mahal kita. Pero masaya na ako sa setup natin. Hindi pa ako handang magpakasal. Hindi ba't napag-usapan na natin na sa ngayon, priority ko muna ang writing career ko. Dumadami na mga readers ko. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Abot din tayo sa pagpapakasal. Yun ang palaging sagot sa akin ni Cecile sa tuwing binabanggit ko sa kanya ang kasal. Although naiintindihan ko naman siya, pero nagtatampo at naiinip din ako. Paminsan-minsan. Sa tuwing tumatanggi siyang pakasalan ako, minsan tuloy napapaisip ako kung sigurado ba siya sa kanyang mga nararamdaman para sa akin o hindi. Samantala, Papa Dudut, nagbunga rin ang paghihirap ni Cecilia. Naging isa siya sa mga kilalang romance writers ngayon. Pero ang nakakalungkot dito ay unti-unti siyang nawawala ng panahon sa akin. Noong una ay gusto ko siyang kausapin tungkol doon. Pero hindi naglaon ay naunawaan ko rin siya. Ever since, pangarap na ni Cecilia ang maging isang nobelista. Ayaw ko namang maging hadlang sa mga pangarap niya. Kaya naman pinagpatuloy ko na lamang ang pagpapasensya kay Cecilia. Pilit ko siyang inuunawa. Sinubukan kong lagyan ng init ang relasyon naming dalawa. Pero mukhang walang bisa patuloy sa panlalamig ang aming relasyon. Sa isang araw ay nakaramdam na ako ng pagkaawa sa aking sarili. Dahil naging baliwala na ako sa kanya. Nakaramdam din ako ng selos dahil parang may inililihim si Cecilia sa akin. Lalo na sa mysterious textmate niya na ayaw niyang ipakilala sa akin. Dahil doon ay hindi namin maiwasang magtalo tungkol doon. Ako naman, dahil sa mahal na mahal ko si Cecilia, ay ako nang madalas na nagpaparaya. Pero deep inside ay sobra talaga akong nasasaktan.
Kaya imbes na masaktan, ay dinadaan ko na lamang sa nightlife ang lahat. Madalas kong kasama ang mga kaibigan kong kapwa editors, lalo na sina Philip at Gigi. Sa kanila ko kinukwento ang lahat ng mga sama ng loob ko sa aking partner. Buti naman at palagi silang nakikinig sa akin at nagbibigay ng payo. Samantala, isang gabi ay isang katotohanan ang nakarating sa akin. Alam mo Romeo, malaki pa rin ang pagkagusto sa iyo ni Gigi. Kwento sa akin ng aking kaibigang si Philip. Talaga? Nagulat kong sabi. Matagal ko na kaibigan si Gigi at napapansin ko ngang sweet siya kapag magkasama tayo. Kahit nung hindi pa kayo ni Cecilia ay palaging espesyal ang trato niya sa iyo. Yun pala ang dahilan, sabi ni Philip. Hindi mo ba nararamdaman ang pagkagusto niya sa iyo? Oh well, nakalimutan ko. Pinanganak kang manhid, biro pa ni Philip sa akin. Best friends lang ang turing sa akin ni Gigi, Philip. Huwag mong lagyan ng kulay, sabi ko sa aking kaibigan. Kung ako ang tatanungin mo, parang mas pipiliin ko si Gigi over Cecilia, sabi ni Philip. Napatingin ako kay Philip. Paano mo nasabi? Medyo seryoso kong tanong sa kanya. Mukhang mas magiging mabuting girlfriend si Gigi. Mabait, maalaga, at malalahanin. Sweet, at kahit kailan ay hindi kanya nakakalimutan. Hindi ko naman sinasabing hindi mabuti si Cecil. Pero napapansin ko sa kanya na parang wala na siyang time sa iyo. Kasi abala siya sa pagkamit niya sa mga pangarap niya bilang isang magaling na nobelista ng Tagalog romance pocketbooks. Sagot pa ni Philip. Nakaramdam ako ng kaunting takot. Hindi dahil sa sinabi ni Philip, kundi dahil sa tama nga kaya, nawawala na ng init ang relasyon namin ni Cecilia. Tama ka, nanlalamig na si Cecilia sa akin. Ayokong isipin yon, pero parang hindi na niya ako mahal. Pagkatapos ko noon ay ikinwento ko kay Philip ang natuklasan kong secret textmate ni Cecil. Ang masasabi ko lang, huwag kang magbulag-bulagan. Hindi porket mahal mo siya, hahayaan mo na lang na lokohin ka niya. Talagang wala siyang tinatagong lihim sa'yo. Ihahayaan kanyang basahin ang mga text sa kanya ng textmate niya. At saka, in the first place, bakit pa siya kailangan makipag-textmate? Samantalang may karelasyon na siya, ang sabi pa ni Philip. Ginagalang ko naman ang karapatan at privacy niya, ang sabi ko naman. Privacy? Para saan pa ang privacy? Kung ang relasyon ninyo naman ang at stake? Oo, dapat mong igalang ang privacy niya. Pero may karapatan ka bilang karelasyon niya na malaman mo ang mga aktibidades niya, lalo na sa pakikipag-textmate niya kung kani-kanino. Hindi masamang malaman mo yon. At kung ayaw niyang ipaalam sa iyo ang tungkol doon, ibig sabihin lang noon na may inililihim siya sa iyo, wika ng aking kaibigan sa akin. Napaisip ako, may punto ang aking kaibigan. Kailangan kong malaman kung sino ang katext ni Cecilia. Hindi dahil sa nagseselos ako, pero baka kasi yon ang nagiging dahilan. Kaya nanlalamig ang partner ko sa akin. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa panlalamig sa akin, si Cecilia. Kahit na ilang beses kong pilit na isinasalba ang relasyon namin at that time, ay hindi ko kayang mawala siya sa akin. Sa kanya na kasi umiikot ang mundo ko. Pero sinubok ako ng tadhana. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang maabutan ko si Cecilia sa aming kwarto na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Tanong ko sa aking partner. Aalis na ako. Nasasakal na kasi ako sa bahay na to. Hindi ako makapagsulat. Bukod doon ay may hinahanap pa ako sa buhay ko na hindi ko nakikita kapag kasama kita.
Pag-amin sa akin ni Cecilia, nagulantang ako sa mga narinig kong yon sa aking partner. Pero hindi ako basta sumuko noon, Papa Dudut. Umaasa pa rin ako noon na mababago ko pa ang kanyang isipan. Kung hindi ka lang makapagsulat, hindi kita iistorbo. Bibigyan kita ng mas mahabang oras. Huwag ka lang umalis sa bahay. Sabi ko pa, hindi lang sa pagsusulat. Kaya gusto kong umalis. Gusto kong hanapin ang mag-isa ang hinahanap ko para sa buhay ko. Gusto kong mamuhay na malayo sa iyo. Sagot ni Cecil na halatang hindi na mababago pa ang kanyang desisyon. Hindi ko na napigilan pang umalis si Cecil noong araw na yon. Wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak lamang. Iniisip kung saan ba ako nagkamali o kung saan ba ako nagkulang. Kaya umalis si Cecilia. Sobra akong na-depress. To the point na hindi ako nakapasok ng 2 araw sa trabaho. Later ay nag-file ako ng 1-week vacation kasi hindi ko talaga kayang mag-focus sa trabaho, Papa Dudut. That was the lowest point, lalo pa noong malaman ko mula sa mga kaibigan ko na nakita nila si Cecil na may kasamang ibang lalaki. And to my surprise, ay kilala ko ang lalaking ipinalit niya sa akin. He was Alan, ang may-ari ng kalaban naming publication house. From there, I realized na ipinagpalit ako ni Cecilia sa ibang lalaki para ma-pursue ang kanyang ambisyon. Masakit yon para sa akin, Papa Dudut. At pinamukha niya sa akin na wala siyang mapapala kung mamahalin niya ang isang hamak na editor lamang. Kaya mas pinili niya ang isang mayaman na pwedeng magdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Pero hindi pa rin ako sumuko. Gusto kong hanapin at kausapin si Cecilia. Magbabaka sakali na makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Kaya isang araw ay pinuntahan ko siya sa bagong apartment na tinutuluyan niya. Gulat na gulat si Cecilia. Makita ko sa tapat ng kanyang bahay. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya sa akin. Umiyak ako at lumuhod sa kanyang harapan. "Nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin, Cecilia. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pinagpalit kita kay Alan kasi gusto kong maging pinakasikat na Tagalog romance writer. At siya lang ang makapagbibigay noon sa akin. Pagtatapat sa akin ni Cecilia. Oo, Romeo, naging mabait kang karelasyon at wala akong masasabi doon. Pero iba na talaga ang mahal ko." Dagdag pa niya. Humagulhol ako pagkarinig ko sa mga sinabi niyang yon ni Cecilia. "Huwag mo namang gawin sa akin to," wika ko habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagtalikod sa akin. Pero nagalit lamang siya sa akin. "Ano ba? Huwag mo akong hawakan," sabi niya. Sabay tabig sa mga kamay ko. "Tanggapin mo na lamang na hindi na mag-work out ang relasyon natin, Cecil," tawag ko sa kanya. Habang sinusubukan ko pa rin siyang pigilan sa pag-alis. Pero isang masakit na katotohanan ang kanyang pinakawala na siyang dumurog sa puso ko ng tuluyan. "Hindi kita mahal kahit kailan. Hindi kita minahal. Ginamit lang kita para ma-publish ang mga sinulat ko. Ngayong abot ko na ang mga pangarap ko. Hindi na kita kailangan," sabi ni Cecil, Papa Dudut. Nanlumo ako sa aking narinig. For 3 years, nagpretend lamang pala siya na mahal niya ako. Ang mali ko ay hindi ko yon naramdaman noon. Sobra kasi akong in love sa kanya para pagdudahan pa ang kanyang tunay na intensyon sa akin. Pero ang mga huling sinabi niya, ang kanyang mga masasakit na pangungusap, ang siyang nagpaalala sa akin, ang mga pocketbook na love stories ay happy ang ending sa totoong buhay.
Hindi. Pagkatapos noon ay tuluyan nang nawala ang interes ko sa buhay. Kumalat sa buong publishing house namin ang nangyari sa amin ni Cecile. Lahat sila ay nagpahatid ng kanilang simpatya sa akin, lalo na sina Philip at Gigi. At nabalitaan ko rin na nagalit sa kanya ang boss namin dahil sa biglang pag-alis nito papunta sa kalabang publishing house. Later, labeling her as inggitera o walang utang na loob. Pero this time ay sinubukan ko pa ring magtrabaho bilang editor ng mga Tagalog romance pocketbooks kahit pa na heartbroken ako. Pero Papa Dudut, dahil sa nangyari sa akin ay naging negative na noon ang pananaw ko sa love and romance. Kapag nababasa kong happy ang ending ng story, ay sinasabi ko agad sa aking sarili na hindi yan totoo. Walang ganyan sa totoong buhay. Later on, dahil nga sa naging disgusted ang aking pananaw sa pag-ibig at romance, ay nagpa-party sa isang gabi. Aksidenteng nakita ko ni Gigi sa isang bar na sobrang wasted ako at sinamahan niya ako at sinubukang i-comfort. Hindi ko kayang kalimutan nang basta-basta si Cecile, sagot ko sa kanya nang mapag-usapan namin ang trader kong ex-partner. Pero sa'yo na rin nanggaling na ipinagpalit ka na ni Cecile sa ibang lalaki. Matuto kang tanggapin ang katotohanan na hindi ka na mahal ng ex mo. Alam mo, Romeo, dapat magpasalamat ka pa nga kasi nalaman mo agad na hindi karapat dapat pakasalan ng babaeng yon. Hindi deserving si Cecile sa pagmamahal mo, ang sabi pa ni Gigi habang hinahawakan niya ang aking kamay para i-comfort ako. Bukod sa pagkakaroon ng sariling publishing house, ano pa kayang meron si Alan na wala ako? Tanong ko kay Gigi. Huwag mong ikumpara si Alan sa'yo. Magkaiba kayong dalawa. Nagkataon lang na mas mahal ng ex mo ang lalaking yon, tugon niya. Ang mali ko, masyado kong minahal si Cecilia. Akala ko siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar. Masyado kong umasa na kami na ang magkakasama hanggang sa huli. Ganito pala kasakit ang magmahal, no, Gigi? Napatingin ako sa mga mata ni Gigi na puno ng simpatya. Oo, masakit talaga ang magmahal, lalo na kapag manhid ang isang taong pilit na pinagsiksikan ang sarili sa babaeng hindi na niya mahal. Masakit talaga ang magmahal, lalo na kapag inakala mo na forever na kayo. Pero sa huli, ipinagpalit ka lang niya sa iba, sabi ni Gigi. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Gigi. Oo, masakit talaga ang magmahal. Kasi hindi matanggap ng taong yon na ayaw na sa kanya ng taong minamahal niya, sabi pa niya. Natamaan ako sa sinabing yon ni Gigi. Naalala ko yung sinabi sa akin dati ni Philip na may gusto raw sa akin ang kaibigan ko. Napaisip ako, kaya ba nangyari sa akin to? Kasi napakamanhid ko. Manhid ako sa emosyon ng iba. Kaya hindi ko namalayan na ginagamit lang pala ako ni Cecilia. At kaya hindi ko naramdaman na may lihim na pagtingin sa akin si Gigi. Isipin mo na lang, Romeo, maraming babae dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. Buksan mo lang yung mga mata mo. Dalasan mo ang pakiramdam mo. I know, mararamdaman mo sa mga oras na ito na may isang babae ang naghihintay na mahalin mo. Tulad ng pagmamahal na ibinigay mo kay Cecile, pagpapatuloy ni Gigi. Sa pagkakataong to ay nakita kong parang maluluha ang mga mata niya. Gigi, mahal mo ako? Nautal ko pang tanong sa kanya. Oo, Romeo, minamahal kita noon pa. Kahit na kayo na ni Cecil, patuloy pa rin kitang mahal. Alam mo, marami nga ang nagsasabi sa akin, lalo na si Philip na sobrang tanga ko. Dahil
minahal ko. Ang isang lalaking may mahal ng iba. Pero wala akong pakialam doon, Romeo. Ang mahalaga sa akin, makita lang kitang masaya. Ipinangako ko noon sa sarili ko na mamahalin kita kahit na may mahal ka ng iba. Pagtatapat niya sa akin, Papa Dudut. Naging sobrang wasted pa rin ang buhay ko pagkatapos noon. Dinaan ko sa alak ang lahat. At may pagkakataon din na nagtangka akong magpakamatay at muntik na akong masiraan ng bait. Buti na lamang at naroroon sa tabi ko ang mga kaibigan ko, kamag-anak at syempre si Gigi. Si Gigi ang naging tagapagligtas ko. Siya ang naging sandigan ko sa pangungulila sa ex-partner ko. Ginawa niya ang lahat para makalimutan ko ang babaeng nagpaluha sa akin. Minahal niya ako. At hindi naglaon ay nakalimutan ko din si Cecilia. At kay Gigi ko binaling ang atensyon ko. And to make the story short, ay naging kami kinalaunan. Tumagal ang 2 taon ng boyfriend-girlfriend relationship namin hanggang sa napagpasahan naming magpakasal. Naging masaya naman ang relasyon namin ng asawa ko. At tulad na lamang isang araw nang mag-celebrate kami ng first wedding anniversary sa isang mamahaling restaurant sa loob ng isang kasino sa Pasay. Kitang-kita ko ang kislap sa mga mata ni Gigi at masayang masaya siya sa pagsasama naming dalawa. Ang romantic naman ng asawa ko. Yan ba yung mga natutunan mo sa pag-edit ng mga romance novels? Tanong niya sa akin. Well, sabihin na nating marami nga akong natutunan sa mga ini-edit kong Tagalog romances. Kaya nga, heto, ina-apply ko sa aking pinakamamahal na asawa, sagot ko. Sabay halik sa kanyang kanang kamay na hawak ko. Salamat Gigi at ako ang pinili mong mapangasawa, dagdag ko pa. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo sabi niya. Well, masasabi ko namang hindi ako nagkamali sa pagpili ng asawa. Kasi mabait ka, thoughtful ka, maalaga at syempre gwapo, sabi niya. Kung sa bagay, minahal kita just the way you are, sabi niya sa akin. Natuwa noon ang aking puso, Papa Dudut. Alam mo, mahal, naudyo ka na sa akin na sumulat ng Tagalog romance. Tapos isusulat ko ang love story natin. Ano sa tingin mo? Suhay ko. I-push mo yan. Aabangan ko yung nobela mo. Pagsang-ayon ng aking asawa. At least, pwede ko nang inovelize ang ating love story. Kasi happy ending na, we're married. Pagpapatuloy ko. Natawa si Gigi na nagsalita. In real life, ang successful na love story ay walang ending. Unless patay ka na. Kaya ang love story natin, patuloy lang sa takbo ng panahon. Kung sa bagay, may punto ka, pagsang-ayon ko. So balak mo pa lang gawing series ang ating love story? Tanong niya. Pagkatapos noon ay nagtawanan lamang kami. Nagkwentuhan. At pareho kaming happy ng gabing yon. Actually, araw-araw namang kaming happy. Dahil punong-puno kami ng pagmamahalan. Ngunit, Papa Dudut, tulad ng ibang relasyon, ay dumaraan din kami sa mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw, isang nakaraan ang susubukang bumalik sa aking buhay. Romeo, narinig kong tawag sa akin ng isang babaeng nagbabrowse ng libro sa isang bookstore. Paglingon ko'y nagulat ako nang makita kong si Cecilia ang papalapit sa akin. Anong ginagawa mo rito, Cecilia? Mahinahong tanong ko. Akala ko after 4 years ay hindi na tayo magkikita.
Namiss kita, nanlalambing na sabi sa akin ni Cecilia. Sabay yakap sa akin. Kung magsalita siya, parang wala lang sa kanya ang nangyari noon sa amin. Pero dahan-dahan akong kumalas sa kanyang pagkakayakap. Agad din naman niya akong binitawan. I'm sorry Cecil, pero 4 years is enough. Matagal na ako naka-move on. May asawa na rin ako. Sagot ko kay Cecil. Sino? Nanining na tanong niya sa akin. Sino ang pinalit mo sa akin? Si Gigi. Siya na ang asawa ko. So please, huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa tayo. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay namin. Diretso kong sagot. Sabay iwan sa babaeng manggagamit. Ang akala ko, Papa Dudut, ay matatapos na ang panggugulo sa akin ni Cecil. Pero nagkamali ako. Dahil kahit na anong pilit kong umiwas, ay panay naman ang paglapit niya. Tulad na lamang isang araw. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Cecilia? Usig ko sa kanya. Bakit naman ako mahihiya? Samantalang hinahalikan ko lang ang lalaking mahal ko. Ano, Romeo? Namiss mo ba ang mga halik ko? Panunukso niya sa akin. Hindi. So please, leave me alone. Nagmamatigas kong tugon sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Cecil. At pinagpatuloy niya ang panunukso sa akin. Hindi ako naniniwala. Ilang taon din tayo nag-live-in. Kaya alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Please, Romeo, huwag ka nang magdrama pa. Mahal mo pa rin ako, ang sabi niya. Minahal kita noon. Pero ano? Pinabayaan mo yon. Binaliwala mo yon. Ngayong minahal mo ulit ako. I'm sorry, pero pakakawalan ko yon. May asawa na ako at siya na ang mahal ko, sabi ko. Pero imbes na pansinin, ang huli kong mga sinabi ay walang abiso-abisong lumapit siya sa akin. At hinalikan niya ako sa labi. Ang sabi ng aking isipan. Kumalas ako kay Cecil. Pero hindi yon. Hinayaan ng aking katawan. Oo, bumigay ako sa halikang yon. Ngayon, sabihin mo sa akin, Romeo, na nakalimot ka na sa pagmamahala natin. Pagdiin sa akin ni Cecil, hindi ako nakasagot dahil aaminin kong na-miss ko talaga ang halik niya. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Tanong niya. Sobra akong na-confuse noong mga panahong iyon. Akala ko ay totally nakapag-move on na ako sa ex ko. Pero hindi pa pala. Pagkatapos noon, Papadudot, ay muli niya akong tinukso na bumalik sa kanya. At dahil sa lalaki lang ako, kaya kahit na anong pagmamatigas ko kay Cecilia ay hindi ko maiwasang manumbalik ang nararamdaman ko sa kanya. At hindi nagtagal ay bumigay ako ng hindi sinasadya. Ibinigay ni Cecil sa akin ang pinakamatinding tukso, ang kanyang katawan. Oo, nagtaksil ako noon sa aking asawa. Sabi ng aking puso, mahal ko si Gigi. Pero iba ang ginagawa ng aking katawan. Tinutulak ako sa tuksong dala ni Cecilia. Hindi nga nagtagal ay napabayaan ko na noon ang aking obligasyon kay Gigi bilang asawa na siyang naging dahilan para magtalo kami. Natuto na rin akong magtaksil. Lagi kaming magkasama ni Cecilia at laman kami ng mga motel. Oo, Papa Dudut. Gabi-gabi kaming nagtatalik at ibinibigay ni Cecilia ang lahat habang ako ay parang aso na dinadala sa rurok ng kalangitan. Dahil sa sobrang kaligayahan na dala ng kanyang pagkababae. Ngunit pagkatapos ng init na eksena ay binabagabag naman ako ng aking konsensya. May pagkakataon talaga na parang gusto ko nang huminto sa aking pagtataksil. Pero mapusok si Cecilia. Hindi niya hinahayaan ang aking katawang lupa na tumigil. Pero hindi talaga tumigil.
ang aking konsensya para usigin ako. Hindi ko rin maiwasang ikumpara si Cecilia kay Jiggy at na-realize ko na mas lamang ang asawa ko kesa sa kabit ko. Na-realize ko din na mas mahal ko ang asawa ko kesa kay Cecile. Alam mo ba, natapos ko nang isulat ang love story natin. At alam mo kung ano ang title? Love Was Made for Us? Yung editor sa bago kong publisher, sabi ipapublish na raw yang sinulat ko ngayong buwan. Naku, excited na ako doon eh. I tell you Romeo, as early as now, sinasabi ko sa iyo na papatok ang love story natin tulad ng mga nauna kong sinulat. Sa totoo lang, ay dinedicate ko sa iyo ang bago kong nobela, kwento sa akin ni Cecily habang magkasama kami sa motel. Hindi ako nagsalita noon at bumangon na lamang sa kama at mabilis na nagbihis. Nagulat si Cecilia sa aking ginagawa. Saan ka pupunta? Tanong niya sa akin. Nako, konsensya na ako sa ginagawa natin. Pagtatapat ko. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng namamagitan sa ating dalawa. As expected ay hindi yon tinanggap ni Cecilia. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako, ang sagot ko. Nang matapos na akong magbihis, ay dali-daling bumangon ng kama si Cecile para pigilan akong umalis. Sorry, pero hindi na kita mahal, Cecile. May asawa na akong tao. Na-realize ko na mas mahal ko siya kesa sa'yo. Kung minamahal man kita noon, yon ay noon na. Pero hindi na ngayon. Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo, ang sabi ko kay Cecilia. Pero hindi ako makawala dahil mahigpit ang pagkakayakap niya sa aking braso. Naging hysterical na si Cecile. No, please, Romeo. Huwag mong sabihin sa akin na nakalimot ka na sa mga pangako natin sa isa't isa. Mangyak-ngyak niyang sabi sa akin. Matagal na yun, Cecilia. Nakalimutan ko na ang mga pangako kong yon. Walang emosyon kong sagot sa kanya. Pero isang malakas na sampal ang natanggap ko mula sa kanya. Hayop ka, minahal kita. Tapos ganito lang ang isusukli mo sa akin? Ang sama mo, napuno na ako sa sinabi niyang yon ni Cecilia. Oo, masama na ako. Pero hindi mo ba naisip na napakasama mo rin? Tinuturuan mo akong mga liwa sa asawa ko. No, Cecilia, hindi ko kayang lokohin si Gigi. I'm sorry, pero tama na ang kahibangang ito, sabi ko. Sabay kala sa pagkakahawak niya sa braso ko. Sinusumpa kita, Romeo. Guguluhin ko kayo ni Gigi, banta ni Cecilia sa akin. Sa pagkakalang matatakot ako. Magpapakalayo-layo na kami ni Gigi. Sigurado kong hindi mo kami matutunton. Sige, aalis na ako. Goodbye! Yun ang huli kong sinabi sa kanya bago ako lumabas ng kwarto, Papa Dudut. Doon ko na tinuldukan ang relasyon namin ni Cecilia. Bumalik ako sa aking asawa. Humingi ako ng tawad sa kanya at pinangako kong mamahalin ko siya at wala nang iba pa. Samantala, pagkatapos ng paghihiwalay namin ay wala na akong nabalitaan pa kay Cecilia. Ang huli lang balita ay nagsusulat na siya sa kabilang publishing house. Sa kabilang banda ay patuloy sa pag-usbong ang relasyon namin ni Gigi. Tumaas na rin ang posisyon ko sa trabaho at paminsan-minsan ay nagsusulat na rin po ako ng Tagalog romance novels. May 3 na rin kaming anak ngayon ni Gigi. Sina Jeric, Michelle at Grace. Ngayon ay isa na kaming larawan ng masayang pamilya. Sa puntong yon ay marami talaga akong natutunan
sa buhay. Una, hindi na talaga dapat balikan ang nakaraan. Lalo na kung ito ay tungkol sa nasirang pag-ibig. Inaamin kong nagkamali ako sa pagtataksil sa aking asawa. Pero lubos ko nang pinagsisihan yon. Ang totoo niyan, na ipagtapat ko na yon sa aking asawa. Siyempre, sa una ay mahirap tanggapin. Pero in the end, ay nanaig pa rin ang pagpapatawad. At pinangako ko naman sa aking asawa na hindi ko na siya pagtataksilan pa kahit kailan. At pangatlo, ang love stories na nababasa ninyo sa Wattpad at Tagalog Romance Pocket Books ay bunga lamang ng imahinasyon ng mga writers. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya at parang fairy tale ang pag-ibig, dahil sa totoong buhay ay dumarating talagang mga challenges na susubok sa inyong pagmamahalan. Kung mahal ninyo ang isa't isa, sabay ninyong harapin ang mga challenges na yon at malalampasan ninyo ito ng magkasama, Papa Dudut. Maraming salamat sa kaunting panahon na pagbabasa ng sulat ko. Sana'y mapili nyo itong i-ere. Alam ko na kahit papaano ay kapupulutan po ito ng aral ng mga listeners nyo. More power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Romeo.